Diskaya, bigyan ko kayo ng advice, ha? This is not because I am a lawyer. It's because I have been here for ages, since 1992. Ay, ako ang pinakamatandang senador dito sa term, hindi sa edad. Mas may edad sa akin yung katabi ko. Meron kayong legislative immunity, huwag kayong matakot. Pag sa hearing kayo nagsasalita, pwede nyo invoke legislative immunity, magsalita kayo. Huwag nyo sabihin yung against self-incrimination. Hindi. There is such thing inherent sa mga committees, yung legislative immunity yung tinatawag. Kung meron kayong gusto ipagtapat, ipagtapat ninyo. Hindi pwedeng gamitin sa inyo pag sa hearing nyo sinabi. Makakatulong kayo sa amin at matutulungan din namin kayo. Yun ang gawin ninyo. Tanong mo sa abogado nyo, alam ng abogado nyo yan baka lang, ayaw nyo lang talaga sabihin yung dapat Di ba? Huwag kayong matakot. At meron po kaming maibibigay sa inyong legislative immunity tinatawag. Senator Tito Soto, nagyabang ka na naman, tuta. Ito nga, pinagsabihan mo pa si Diskaya na ikaw na ang pinakamatagal dyan. Di pinapakita mo na napakatagal mo dyan at napakagaling mo. Uy, nako, Mama Mia. Ano ba yan? Paano nga magsasalita yan si Diskaya? Andyan yung mga nakaupo pa, yung mga tumatanggap ng kanyang mga pera dahil nga hindi siya nagsasalita at pinipili niya lang yung kanyang sasabihin. Pag sa hearing kayo nagsasalita, pwede nyo invoke legislative immunity, magsalita kayo. Huwag nyo sabihin yung against self-incrimination. Hindi. There is such thing inherent sa mga committees, yung legislative immunity yung tinatawag. Kung meron kayong gusto ipagtapat, ipagtapat ninyo. Hindi pwedeng gamitin sa inyo pag sa hearing nyo sinabi. Makakatulong kayo sa amin at matutulungan din namin kayo. Yun ang gawin ninyo. Tanong mo sa abogado nyo, alam ng abogado nyo yan baka lang, ayaw nyo lang talagang sabihin yung dapat Di ba? Huwag kayong matakot. At meron po kaming maibibigay sa inyong legislative immunity tinatawag. Your Honor, Salamat, okay lang po Mr. ba? Chair. Itatanong ko lang po muna sa legal counsel ko po. Ayan mga kababayan, nag-break time muna dito sa Senado saglit dahil nga maghahanda na ng sagot itong si Diskaya kasi nga pag-uusapan muna nila ng kanyang abogado na kung ano yung mga sasabihin niya kasi andyan yung mga kawatan. Ay nako, mga kawatan, nakikinig na kayo dyan, siguradong umiiyak-iyak naman kayo dyan. But it has always been implied, lalo na pagka hiniling nung resource person or nung witness. Pag hiniling niya na yung sasabihin niya ay hindi pwedeng gamitin sa kanya, pwede mo nang hindi gamitin yung self-incrimination na yan na sinasabi. So, just for the record, so there is no direct law. Pero ang naging practice implied ang legislative immunity. Yes, what the Senate Once President requested, what the Senate President is saying is hindi po blanket yung legislative immunity. Pwede nyo invoke subject to the approval of the committee, pero kailangan mag-tell all kayo kung kayo bibigyan ng legislative. As the Senate President stated, wala pong batas kasi hindi covered ito, unlike in the United States, pero napapractice namin yan even during the time of Senator or Senate President Drilon. Wala naman pong nagko-question sa court, so it has been a practice for the longest time na pwede mag-grant ng legislative immunity ang committee, any committee or standing committee for that matter. So it's up to you if you want to request the committee. If you want to invoke legislative immunity, then we will rule on it. But also, Mr. Chairman, but also, it does not exempt you from perjury. Diba? It doesn't mean that you are exempted from perjury pagdating na pag ini-invoke yung legislative immunity. Kaya kailangan sasabi pa rin na totoo. Mr. Chair. Senator Marcoleta. Senator, mag-focus na lang tayo dyan para makapagsagot na ng maayos tong si Diskaya. Hindi yun parang dami nating tanong, nilito natin. Go straight to the point na tayo. Huwag na nating ilis. Baka mamaya
hindi pa niya masabi yung kailangan yung dapat niyang sabihin. Yan po kababayan yung palitan nila ng sagot nitong si Senator Lacson at saka si Senator Ping Marcoleta. Ayun na po mga kaibigan yung sagutan ni Ping Lacson at Senator Marcoleta. Dun nga sa naunang payag ni Senator Marcoleta, bigla na mga pumasok to si Ping Lacson na nagpapaliwanag din ng kanyang saloobin at panoorin po natin. May I clarify that because Senate President said that by tradition we can extend legislative immunity, but I think that is based on tradition that may not hold to any specific witness. That is why this representation, as early as last week, I think, suggested a modality that is based on the law itself, which is Republic Act 6981, where a potential witness can apply under the witness protection program of the law. I think this is the best remedy that any potential witness who wishes to come into the open, considering that he or she will be protected well by the law, yun sana yung tuntunin noon. Ako po ay nalulungkot wala yung Justice Secretary because before I floated that idea, I made sure that that one is something that we can rely on. I spoke to an Undersecretary of Justice. Pagkatapos, okay naman siya nung umpisa until he recommended or he suggested that the Secretary of Justice should also be consulted. So sabi ko, mas mabuti yung ganon. And then the Secretary of Justice called me personally. At ang sinabi nga niya, that is something that we can float. We can encourage people like that. Kasi pagkakaalam ko, ang Senado, magkabakas naman tayo kasi ngayon we are pursuing the Whistleblower Act na sana'y ma-ratify ng Senate as soon as possible. So sa aking pagkakaalam po ay sinabi niya na this is a route that a potential witness can take. Of course, subject to the application kung siya ay eventually be admitted. Kung sakasakali namang hindi siya ma-admit, wala pong problema doon. However, sabi ko sa kanya, we need to go into the process, which he agreed. Ang naging problema lamang po, Mr. Chair, bigla kasi siyang gumawa ng parang press briefing na kung saan sinabi niya na before a particular, in this case, the Discayas can apply under the Witness Protection Program, kinakailangang magsoli po sila ng mga nakulimbat nila, which to my mind is not correct. Sapagkat kahit basahin po natin yung Section 10, na ito po yung applicable provision under the law, yun pong restitution or yung indemnification to the government, while it is a good policy, wala po doon eh. Walang requirement na ganun eh. Kaya nga, ang sabi ko, kung nandito sana siya, I could have confronted him personally. Magkaibigan naman po kami. Hindi ko malaman kung bakit siya tumaliwas sa usapan namin. At abogado naman siya, kayang-kanya namang basahin po either Section 3 or Section 10 of the law. Hanggang restitution eh. Kasi mag-a-apply pa lamang po kung sakasakaling ma-admit siya. In other words, the process must begin. Hindi nga po nangyari yung ganun eh. So sayang po yung pagkakataon na tuntunin yung remedy, which is very, very legitimate under the law. So inconsistent po yung sinasabi natin ngayon na we can provide legislative immunity, but they aren't immune. May I respond, Senator Marcoleta? Thank you, Mr. Chair. Okay. Magkaiba po yung legislative immunity kesa doon sa pagiging state witness. Yung legislative immunity does not extend to prosecution. Ang sinasabi lang natin, lahat ng sasabihin niya rito, maski incriminate niya yung sarili niya, hindi pwedeng gamitin sa kanya. Yun lang po yung legislative immunity. Yung sinasabi niyo po ay yung ma-admit sa Witness Protection Program at pwede siyang tanggapin ng DOJ bilang isang ordinary witness or as an accused na pwedeng i-discharge ng korte as a state witness. Tama Magkaiba po, po Mr. Chair. yun.
Kaya Tama wag niyo po. pong paghaluin kasi wala po. Hindi ko Sandali pinaghalo. lang po. Wala po tayong jurisdiction doon sa pag-admit sa Witness Protection Program. Under the law, pwede lang tayo mag-recommend. Pero iba po yung pag-uusapan natin, legislative immunity which is implied or inherent sa Congress or sa Senate for that matter, na kasi meron tayong power of contempt, pwede i-extend yan sa power din at wala naman pang nagdudulog sa Supreme Court. Ginagawa natin ito, as I said, for the longest time, wala naman pong nagko-question. So kung meron magko-question, then we will allow or we'll just wait for the Supreme Court to issue a ruling in this regard. Pero wag po natin paghaluin yung Witness Protection Program sa legislative immunity. Domain lang po natin yung legislative immunity. Now, if anybody wants to question that authority or power, which is inherent, sabi ko nga, no, hindi ito klaro na may power tayo kasi wala naman po talaga sa batas. Pero sa US jurisprudence, meron po yan. Meron tayong pwedeng i-cite. At tayo naman po, minsan sumusunod sa, di ba, nakapattern po tayo sa United States pagdating sa mga jurisprudence. So gusto ko lang i-clarify na iba po yung sinasabi niyong Witness Protection Program at being a state witness in the court of law kesa sa legislative immunity. Those are two different animals. Mr. Chair, malinaw na malinaw po yun at hindi ko po pinaghahalo. Naiintindihan ko po yun. Ang sinasabi ko lang po, yun pong Witness Protection Program is a better remedy sana kung yun po sana ay napagbigyan. Hindi ko po pinaghahalo yun sapagat malinaw po sa akin, iba po yung course ng legislative inquiry, iba nang po yung remedy na yun po ay ibinibigay legitimately Thank ng you. batas. Thank you Salamat very po. much, Senator Marcoleta. Yun po, Mr. Chair, kung maano si JP Mendoza. Si Miss Sally Santos po, andito po. Miss Sally Santos, nung nakaraang hearing, nabanggit nyo po na ang kalakaran sa First Engineering District ay humihiram sila ng lisensya at kayo po ang isa sa nahiraman at si Wawaw. Sino po ang ibang mga kontraktor na nahiraman nyo ng lisensya? Mr. Chair, Your Honor, pwede po ba bago po ako magsalita? Pwede Po. po bang humingi po ako ng protection? Say again, Ms. Santos. Bago po magsalita, pwede po ba ako makahingi po ng protection? In your requesting for legislative immunity or protection, you want to Protection po, yes remain po. here Para under the protective custody of the Senate, of the committee. Is that what you're asking, ho? basta po protection po kasi natatakot. Anong klaseng protection? Physical? Legal? Anong klase po? Ay, Your Honor, pwede po ba magpaalam po muna ako sa abogado? Go ahead. Mga kababayan, panoorin natin tong payag ni Sally Santos tungkol dito sa Batman and Robin na engineer na to na humingi ng tulong na wag daw magsabi ng mga katotohanan at binigyan pa siya ng pera para tulungan para magkaroon ng mga attorney para lang magsinungaling na wag silang ilaglag tong Batman and Robin na to. Amin ang nasa affidavit nyo, tungkol po sa kanila pong tatlo, kay Engineer Alcantara at lalo na yung kausap nyo si Engineer Bryce at si Engineer JP Mendoza. Your Honor, syempre pag hindi po ako nagpahiram ng lisensya sa kanila, maaaring hindi po ako makakuha ng kontrata doon. Kaya, siyempre po natatakot po ako pagka hindi ko po ginagamit yung lisensya ko po. Mr. Chair, with the indulgence of Senator JB, Please proceed. ilang hearing na po tayo, sinasabi nyo, pinipilit kayong ipahiram ang inyong lisensya. Tama po, pagkaintindi ko, 2 hearing na po kanina, nabanggit nyo ulit. Pinipilit kayo. Tama po. Wait lang po, Your Honor. Kausapin ko lang po Ikausapin mo, attorney, kasi baka imbis na hindi lang physical protection, kulong abutin mo rin, isa ka pa rin. Yun po kasi lisensya ko po, automatic na po nilang ginagamit yun. Ako po yung nananalo. Kaya nga po, ang tanong ko, kasi ilang beses nyo ho sinabi, kayo po ay pinipilit
na ipahiram. Kaya minsan, kung nakatandaan ho ninyo, nakaraang hearing po, tinanong ko, tinutukan ba kayo ng kutsilyo at sinasabi niyo pinipilit kayo? Kung naalala ho ninyo. Ay, Ano ho ba yun? hindi po ako yung nagsabi ng Hindi, kaya nga po, ang tinatanong ko nga, sinasabi niyo, pinipilit kayo, kanina lamang nasabi ninyo. Paano kayo pinipilit itong dalawa? ano po, ginagamit po nila yung lisensya ko. Siyempre napipilitan po ako na ipahiram po sa kanila yun. So, Mali lang po ako ng ng words po, Your Honor. Pasensya na po. Kasi po kinakabahan po kasi ako eh. dapat kang kabahan Kanina po kung ako magsinungaling ka natatakot rito. eh. Mr. Chair, Pasensya na po. I yield the floor to Senator JB. Thank you, Thank Senator you, Duco. Senator Erwin. Yes, Mr. Chair, to continue. Engineer Bryce, so anyway, mukha naman kayong Batman and Robin eh. Ilang beses din yung tinawagan si Sally Santos ngayong September? Tinawagan niyo ba? Hindi ko po matanda na tinawagan ko. Kung ngayon pong September, Your Honor, parang hindi ko po siya tinawagan. Aba, si Engineer Mendoza, JP. September, base sa call log ko po, wala po kami conversation. Kasi base doon sa sinampang salaysay ni Ma'am Sally Santos, kayo daw ay tumawag sa kanya. Tama ho ba? Neto po, Your Honor, tumawag po si Engineer Bryce sa akin. Ngayong September po. Opo, Ano pong sinabi? Pakisalaysay na rin po sa una po, tumawag po siya, personally niya pong sinabi sa akin na Sally, huwag kang mag-alala, lahat ng mga project na kinuha namin sa'yo, gagawin namin yun. Ako bahala sa'yo, bibigyan kita ng abogado, ng pera, tutulungan kita. Kung pwede sana, meron na sana akong pakikiusap sa'yo. Huwag ka muna sanang magsalita. Tapos ituro mo sa amin, di ba yung pera kinukuha namin sa'yo. Pwede ba makiusap? Ituro mo si D. Henry na siyang, doon ko binibigay sa kanya yung pera. After po noon, binibigay daw po ni D.E. Henry yung pera kay Yusek Bernardo and then kay Saldico. Papunta daw po kay Saldico. Yun po yung person na sinabi na sa akin nung nakaraan. Ang kausap niyo ay si Engineer Bryce. Si Engineer Bryce po, Your Honor. Engineer Bryce, kinokonfirma ba yung sinasabi sa salaysay? Sino pa ang salaysay ni Sally Santos? Hindi po totoo, Your Honor. Si With the indulgence of Senator JB, Mrs. Santos, sino ang tumawag sa inyo nitong September? Sino po? Si Engineer Bryce po. Si Engineer Bryce. Yes po. Yan po yung kinikwento nyo na siya nagsabi sa inyo, huwag mag-alala, bibigyan ka pa ng abogado. Yes, Your Honor. Wag daw po ako magsalita. Huwag ka magsalita dito sa committee na ito. Yes po. Tsaka, Your Honor, kung di po niya ako tinawagan, bakit di po ba nabanggit niya po kanina yung 40-2020? Opo. Nabanggit din niya po yun sa akin. Nandiyan pa ba sa cellphone mo, call log na magre-register ang number ni Engineer Bryce? Na-save niyo ba yan? Hanapin ko po, Your Honor. Sige, pakihanap lamang po at itong tao na ito, madidiin na ho ito. Nako po, ayan na po, nagkalaglagan na po. Ito si Engineer Bryce Hernandez, malilintikan na at lalong madidiin na sa sinabi nitong si Sally Santos. Sally, dito sa inyong sinupang salaysay, nitong mga huling linggo, ilang beses akong tinawagan ni Engineer Bryce at Engineer JP upang sabihing tulungan niya raw ako. Tama ba yun? Ba't dalawa sila? Hindi po. Nung sa isang conversation po kasi, may magkasama po sila. Ngayon po, siyempre, tinatanong ko po yung mga... Pareho silang nakausap niyo? Opo. Tinatanong ko po kasi yung mga project kung ginagawa po nila, yung mga kinuha po nila sa akin. So ako po, nagpa-follow up lang po, bigla po sumabat si Engineer JP. Sabi po niya, ginagawa naman daw po. Engineer JP, paano masasabi mo doon? Sir, di po kami nagkausap. So, sino nagsasabi daw to sa inyo? Sabi ni Ma'am Sally, magkasama kayo at inagaw mo.
At yung tungkol sa proyekto, yung tinatanong. Anong hirap sa inyo, mga kawatan. Nagsisinungaling na kayo, huli na kayo. And dyan na yung mga kasama ninyo dati na sa pagnanakaw. Kinanta kayo, ayaw nyo pang magsabi ng katotohanan. Tinawag po siya ni, Your Honor, pasensya na po. Tinawag po kasi siya ni Engineer Bryce kasi may kinukonfirm po kasi si Engineer Bryce sa kanya. Kaya po nakasagot po siya. Ma'am Sally, totoo ba yung na sinabihan, totoo ba na sinabihan ninyo si Ma'am Sally na balikan at tapusin ang mga projects? Kasi yun yung tinatanong niya eh. Meron ba kayo nabanggit na tapusin ninyo ito o gawin? Wala po kaming binabanggit na gano'n, Your Honor. Ma'am Sally, nandun po sa inyong salaysay. Hindi po yan totoo, Your Honor. Sinungaling po sila eh. So pinapatapos nila yung mga ghost project. Opo na. Gawin para may maipakita. Ganun ba ba? Yes, Your Honor. Kasi po siyempre po nakapangalan po sa akin. Iniwan po nila yung mga project eh. Ano pong mga projects yun? Naalala niyo po? Katulad po Kahit yung ilan lang. Katulad po ng PL. Nung binisita po ng mahal nating Pangulo. Sa inyo po yun. Sa akin po yun eh. So sila din po ang gumawa nun. Sila po, Your Honor. Lisensya lang kayo? Lisensya lang po yung akin doon, Your Honor. So pinababalikan nila para kung i-inspectionin ay may maipakita. Tama Yes ba? po, Your Honor. Katunayan nga po eh. Tinawagan ko po siya noon, sabi ko, dahil nakita ko po sa TV na nagpunta po ang ating mahal na Pangulo. So tinanong ko po si Engineer Bryce, kala ko baka ako ginagawa niyo yung proyekto, inaabutan, yun nga nakita ko nga po, ako po yung tinuturo. Siyempre po ako po yung umiiyak sa kanya, bakit po hindi nila tinapos yung proyekto? Ang sabi niya po, may gawa na daw po sila doon. Actually po pinakita po sa akin yung picture eh. Ito nagawa na namin na iba lang yung coordinates na ibinigay sa kay President daw po. Tapos after po noon, pinagawa po niya yung proyekto. Gumagawa pa rin po doon yung taong inutusan niya. Kaya lang po nitong pinatigil na po yun nung LGU. Hindi na po pinagawa yung taong inutusan po nila doon. Engineer Bryce, Engineer JP, ano masasabi niyo sa sinasabi ni Ma'am Sally na pinagawa niyo raw po para may ipakita? Yung pong sa PL, yung mga tinuro po niyo. Wala po kaming iniutos kay Sally na tapusin po yung project sa PIL Baliwag, Your Honor. Napangako kasi tatapusin ninyo eh. Parang yun ang nasabi. Hindi kayo gagawa. Sila po gagawa. Ano nangyari? Lagi natin, hindi niya inuutosan na tapusin kasi sila gumagawa, lisensya niya, siya yung nagsasabi, baka pwedeng tapusin niyo, di ba? Yes, Your Kasi Honor. ikaw ang sasabit. Ako po sasabit po kasi eh. Kaya po ako nagsasabi po ako ng totoo dito eh. Ang dami pong project po na kinuha po niyan eh. 41 projects. Lahat po yun. Kung hindi po ako nagkakamali. Ilan ang ghost po doon, ma'am, sa tingin niyo? Ang sabi po ni Secretary Dizon, nakita daw po niya yung Perez daw po. Tsaka yan nga pong PL. Tapos hindi ko pa po, may sinasabi pa po kasi si Secretary Dizon na isa. So hindi ko pa po ma-locate. Kasi po, sa totoo lang po, kaya po ako na dito. Sila po nakakaalam ng mga location. Kahit project inspector po nila, hindi po maituro sa akin kung ano po yung mga proyekto na ginawa nila. Sabi po sa akin sa opisina, hindi namin alam kung saan nilagay nila Engineer Bryce at Engineer JP lahat ng project mo. So kahit ako po mismo contractor, hindi ko po malocate yung mga proyekto po na nilagay po nila na yan. Wala po maituro po sa akin ng mga inspector nila. Senator JB, interject. Alam nyo, kayo starring do sa second privilege speech. Kaawa din tong si Sally Santos, mga kababayan, Itong dalawang kawatan na to na magnanakaw na ang ginagawa pala nila, ang modus operandi ay nanghihiram ng lisensya, ginagamit nila katulad ng contractor na yan, tapos pagkatapos makuha na yung pera, yung mga project na yan ay binubulsa na nila yung mga pera, hindi nila ginagawa yung mga project dahil nga hindi naman sa kanila nakalisensya. Ang napagbubuntunan ng kasalanan, itong kawang-awang contractor na tong si Sally Santos. Ay nako, anak ng tokwa. Yung bang nagkaroon ng notice of award, SIMS ito 25CC0091 ang contract ID, di ba?
Notice of award, February 17. Contract effectivity date, notice to proceed, February 24. Yan. Tapos nag-progress billing na kagad. Tapos meron pa yung retrato ba na sila rin may kagagawan na parehong picture para sa first project billing, progress billing at saka sa second or third. Di ba ganyan ang modus operandi ninyo? Trabahong tamad na kayo eh. Hindi man lang kayo mag-research ng konti, isang Ayan, mga kababayan, nakita niyo po yung mga pera na yan, na bilyon-bilyon na pera ng taong bayan na para dapat sa mga project na yan, na kung napupunta ng gusto, maayos sana, wala sanang ba nangyayari. Tignan mo yung mga pera na yan, no February 17 to 2025, nung 74 billion, 77 billion, 96 billion. Naku po, tignan mo yung mga pera na yan. Kung bawasan nga naman nila yan ng mga, sabihin mo ng 30 billion or 40, ang dami pa rin pera niyan, mga kababayan. Pera natin yan, yung mga nilulustay lang ng mga yan, na mga bugok na contractor na yan, na sila engineer na yan. Ay, naku mga kababayan, dapat talaga to, makulong na tong mga to dahil nga nagpakasarap sila sa pera natin. Pinababayaran nyo na alam nyo namang hindi ginawa. Ito, 100% in 34 days. Ibang project ito, SIMS din ito. 25CC0072. Pinagsabay nyo pa. Duplication eh. Tapos, ang ginagamit nyo, tingnan nyo, lahat pare-parehong petsa eh. Natapos ng pareho, binayaran parehong petsa, pareho pati yung 4% na increase sa pareho pa rin. Talaga brazen ang tawag niyo, di ba? Wala na kayong pakialam kung mabubuko o hindi. Parang sobrang, sige na, para makakobra na tayo, maski na lang. Hindi man lang kayo nag-iingat na eh. Ayan, kayo yan eh. Ang ginamit nyo, lisensya ng SIMS eh. Pero kayo yung kayo bali yung nag-implement. Di ba? Tatanggi ka. Yan ang modus operandi nyo, di ba? Marami yan. Totoo po, Your Honor. Totoo. Okay, thank you. Pwede po bang magpaliwanag? Kahit konti lang po. Sige, anong paliwanag pa eh? Sige. Okay. Ano po kasi, inuutos po ni Boss Henry na pakolektahin po ang mga project kasi po, meron pong target na disbursement. Yun po. Alam niya po lahat ng status ng mga Magkaibang project. proyekto, 25CC0072, SIMS Construction, 74 million. Construction of River Bank, Protection, Structure along Pampanga River, Barangay Bulusan. Ito naman, Kalumpit. Marami kayong ganyan eh. Iba-ibang modus, pero pare-parehong kitaan ng pera, pare-parehong hindi man lang iningatan kung paano ayusin yung papeles man lang. Pati papeles hindi maayos eh. Natawa nga yung aking mga kasamahan nung pinakita kong, sipin mo, from December hanggang March or April, hindi na gumalaw yung 2 taon. Siyempre, Senator, nung nakuha na nila yung mga 70 billion na yan, may tuwan-tuwa na yung mga yan. Siyempre, may pang happy-happy na. Sabihin nila, 70 million, o bawasan, gawin na lang natin 30 billion yung project. And ang laking pera pa rin. May 40 billion. Ang laki ng napakalaking pera. Sabihin mo na lang, 40 billion. Tapos ibigay nila sa mga congressman, 60 million. Ang dami pa rin. Kaya walang nangyayari sa bansa natin So yung isa sa corrupt na kaya bagal ng asenso ng bansa natin dahil sa laking pera na yan na binubulsa nila. Hindi parehong retrato eh. Di ba sabi ko nga, unless hindi umalis at hindi gumalaw yung 2 tao, totoo yung mga, ayan tingnan nyo, magkaibang petsa yan. Ito yung unang progress billing. Tapos nabayaran. Yan. Tapos bayad pa ng buong buo. Ayan, contract paid in full despite. Kaya nyo na supervise. Pero kayo, pirma kayo ng pirma ng SWA. Third payment certified by the accountant, signed by cashier, approved by the district engineer. Work accomplished, di ba? Oh my God. Malversation through falsification. Pinapalsify ninyo ang mga dokumento para makasingil kasi babalik sa inyo yung pera eh. Kayo rin yun eh. Hindi po ako nagpe-prepare niyan, Your Honor. Hindi nga, yung team mo. Pero para ma-release, kailangan po meron pa kayong 2 ng DE. Tapos yan, pagka nagkasino daw sa Pampanga, akala mo silang hari kung gumastos.
ang sahod lang naman dapat talaga naman is 70K. Nakapag-casino pa at naka-Lamborghini Urus pa. Anak ng Toko ang garapata. Ako nagpe-prepare kasi team nga kayo eh. Bahala na kayo dyan eh. Bahala na yung accountant, bahala na yung inspector, bahala na lahat. Medyo tumatango si district engineer eh. Totoo no? Sige. Your Honor, para lang po sa katotohanan. Actually, noong ko pa po sinasabi to na ang project engineer po ang nakakalam lahat po ng project. Siya po ang unang pipirma at siya po ang unang magsacertify. If I may po, baka po ubra, kasi laging ako na lang po ang tinuturo rito eh. Alam ko lang po dahil ako ang boss. Pero sana po sa katotohanan, ito po, siya po ang project engineer ng PL, siya po ang project engineer ng ibang project ni Sims. After po niyan, ito po, sinita ko po ito eh. Bakit nangyari yan eh? So baka po pwede, mabigyan po natin ng pagkakataon para naman po sa magiging fair dito na kada po kasi tatanungin, utos ko. Baka po pagpatay kay Rizal, ako na rin po nag-utos na to later. With due respect po to Chairman, ako po, sinabi ko po sa maraming tao ko, ako po involved sa GO. Nagugas kamay ka lang, Engineer Alcantara. Sino bang boss ni Engineer Bryce Hernandez? Ikaw, di ba? Una sa lahat, alam mo yung nangyayari dyan sa mga proyekto na yan dahil ikaw ang boss. Huwag ka na maghugas ng kamay, huling-huli ka na. Hindi bali pong makulong kami magkakasama. Pero hindi po ako part ng ghost na to. Ito po ang project engineer, pwede pong, if you may, Si Dumasig, di ba? siya po yung nakakaalam project po engineer. lahat. Maupo ka nga dyan sa harap, Ray Dumasig. Kasama ka rin sa BGC, di ba? BGC Boys. Part ka rin. Malakas ka rin magsugal. Sipin nyo, sinusugal nyo yung bira kayo. Sige, Dumasig. Ray. Hello po. Yun po. Ako po yung na-assign na project engineer po dito sa... Ako po yung dinesignate ni Engineer JP po na maging project engineer sa PL po tsaka sa Perez. So... Tignan nyo po yung itsura ng ating mga engineer. Ang babata pa lang, mga bilyonaryo na nakatikim na ng mga sarap ng buhay. Lahat ng mga gusto nila, nabibili nila. Samantalang yung iba dating mga kababayan dyan, nagkakandahirap dito at sa ibang bansa para lang may padala sa kanilang mga pamilya, para makatikim naman ng ginhawa, kahit anong hirap na dinadana na nagsasakripisyo sa ibang bansa. Ako po mga kababayan, tingnan nyo po itong mga engineer na to. Ang babata pa lang, ang itsura, mga bilyonaryo na. Napakasarap talaga ang buhay na nasa gobyerno, no? Samantalang kawawa naman yung ating mga kababayan dito na lumalaban ng parehas para lang nagtatrabaho, kumakayod, para may pakain sa kanilang mga pamilya. At sa yung mga OFW natin, nagsasakripisyon, lumayo. Tapos itong mga to, nagpapakasarap sa pera natin, yung mga tax natin na binabawas sa sweldo natin. Diyan, sa kanila na pupunta mga kababayan. Saklap-saklap na ano na to, na pangyayari. Nung na-designate na po sa akin to, ang sabi po kagad nila, sila na daw po ang bahala. Wag ko na daw po pakialaman. So, yun po. Bali, ito po nangyayari po nung nung project inspector pa lang po ako. Ang project engineer po nun at that time, si Engineer JP, si Engineer Paul, tas ang happy po namin si Engineer Bryce. So ako po bilang project inspector po nung time na yun, sumusunod lang po ako sa utos nila na wag ko na daw po pakialaman yung project. Hindi lang naman po yun yung hawak kong project. So pirma ka lang ng pirma, wag mo nang pakialaman, pipirma ka na lang. Actually po, nung project inspector po, wala pa naman po akong pinipirmahan at that time, more on site visit lang. So ganun po yung nagiging sistema nung mga panahon na yon. Sinasabi po nila, wag ko daw po ipaalam. Okay. Cut to the chase, ano? Okay po. Sino mas mukhang mastermind sa kanilang dalawa? Si Bryce o si Engineer Alcantara? Si Bryce po, sa Ghost Project po. Basta Ghost, siya nakakaalam. Opo. Sila pong dalawa ni Engineer JP. Actually, So alam mo rin yung consequence ng napasukan mo kasi signatory ka. Ngayon pong nalaman ko po na hindi po pala nila ginawa yung mga project. Yun nga ang masama alam nyo, hiniram nyo lisensya, talagang medyo maiyak talaga yun kasi siya mananagot talaga, lisensya niya. Pero wala siyang kamalay-malay kung paano nyo ginawa o hindi ginawa yung project. Opo. Kaya ang pakiusap niya, habulin nyo na gawin sana pero hindi naabot eh. Paano pa nga abot?
Kaya nyo bang gawin in 1 week? Nag-inspeksyon na kabi-kabila. Hindi kaya, di ba? Yan ang problema eh. Sige. Your Honor, tinanong ko po siya, bakit pumayag ka sa ganyan? Po, nasa affidavit po ni RJ Dumasig na sinabit sa central office. Nambilin po sa kanya, ay wag, siya na po magsabi, wag na po ako, Your Honor. Baka po maging self-serving. Sige, Ray. Ayun po. Dapat dito, ibalik nyo na yung pera namin para magawa na yung mga project na yan. Maayos yung mga flood control na yan. Ito, yung mga daming bagyong dumarating na naman, para na maayos na yung mga daan na yan, nakakaawa din natin mga kababayan. Ibalik nyo na lang yung pera ng mga taong bayan para masaya pa kami. Sabi po nila sa amin before, hindi lang naman po sa akin, pati po dun sa ibang project engineer. Pagka po sinasabi po nila, wag daw po ipapaalam kahit kanino, pati na po kay Boss Henry. So alam niyang Ghost John, alam niya. Nino po? Ni Bryce. Hindi po, basta po, wari na po. For example, Hindi mo alam kung alam niyang Ghost yung ginagawa. kasi po, wari na po, may isang project po nung time na 2022, or eto na lang pong PL, para po, na-prove na po na ghost project to. Yun po, sinasabi po nila na wag na po namin pakialaman. Ako po yung inspector, pati po yung materials engineer. So kami po, tulad nga po nung sinabi ni Ate Sally kanina, hindi po namin alam yung location ng project. Kasi po hindi lang naman po ito yung hawak kong project. Excuse me, no? Okay po. Minsan pa meron pa kayong ginagawa na hininom ng lisensya, papakitaan nyo pa ng project sa ibang grid coordinates. Ililigaw nyo pa yung may-ari ng lisensya. Hindi, natapos yan. Ito, actually, ligaw yung contractor kasi sa kanya lang malaman, iba yung tinuturong project na natapos. Yung project na ginapit ng lisensya niya, actually hindi ginawa. Meron pa kayong gano'n? Mga kababayan, yan po yung Senate hearing dito sa mga buhayang engineer na to. At nilaglag pa nila tong kasama nilang isa na si Sally Santos, nakawaawa naman na kontraktor na ginagamit lang yung kanyang lisensya. Tapos sila nagpapakasarap sa pera natin. Mga kababayan, maraming salamat po sa panonood ninyo. Huwag niyo kalimutan i-share ang videos na to at like at subscribe, at nang sa ganun mapapanood din to ng ating mga mahal na kababayan dito sa Pilipinas at doon din po sa iba't ibang bahagi ng mundo. Mahal na kababayan, News That Matters po. Salamat po and God bless.